stamp. Kung atin titingnan, kahit sa post office o sa ibang salin ay seal, parang baka na sarili mong baka, kinakailangan mong lagyan ng tatak. Pagpapakita na ito ay may nagmamayari. Ito ay sa'yo. Ibig sabihin mga kapatid, sabi roon, must bear the stamp of Christ. Dala po ba ninyo ang stamp ng ating Panginoong Hesus Kristo? Ang sabi ni Charles Spurgeon, the first thing about a Christian is initiation. Initiation into Christ. The next thing is imitation. The imitation of Christ. We cannot be Christians unless we are in Christ. And we are not truly in Christ unless in Him we live and move and have our being. And the life of Christ is lived over again by us according to our measure. Napakaganda po na sinabi ni Charles Spurgeon. Nasabi niya, we cannot be Christians unless we are in Christ. Totoo po yun. And we are not truly in Christ, we are not truly in Christ unless in Him we live and move and have our being. So napakaganda pong pagkakasalaysay. Napakagandang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, if you really know Christ, are you walking in Him? Gusto po ang ating paglakad. If you really know Christ, you are obeying Him. If you really know Christ, you are walking in Him. Pangatlo, if you really know Christ, you are loving your fellow Christian. Mahal ba niyo ang inyong katabi? Ayun nasa likod. Sabi na salita ng Panginoon, tingnan po natin yung pagmamahal mamaya. 1 John 2:7-8, Dear brothers, I am not writing out a new rule for you to obey, for it is an old one you have always had. Right from the start, you have heard it all before. Yet, it is always new and works for you just as it did for Christ. And as we obey this commandment to love one another, the darkness in our lives disappears and the new light of life in Christ shines in us. So binanggit po rito yung salitang new and old. Old one and new one. So bakit po new one o old? It is not a new commandment because it really from the Old Testament. Diba sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 18, love your neighbor. So ibig sabihin, ito pong salitang ito ay noon pa man sinabi ng salita ng Panginoon. So, mga kapatid, it's new in several ways. Ano po yun? In its authority. In its authority. So, Jesus takes the old and puts His authority upon it. Ibig sabihin, yung dating paniniwala nila, yung dating para sa mga Pariseo na itinuturo na ganito ang pagsunod sa kautusan, binago yun ng ating Panginoong Jesucristo. At siya nagbigay ng autoridad. Pangalawa, in its standard. Sabi ng John 13:24, Jesus said, a new commandment I gave unto you, that you love one another as I have loved you. Loving one another is not a new command because the Old Testament instructs believers to do that. However, Jesus gave it new meaning by qualifying that love with the phrase, as I have loved you. Ibig sabihin, ang pagmamahal po natin sa ating kapwa ngayon ay nakabase kung paano siya minahal ng ating Panginoon. Pangatlo, in its emphasis. Love is to be primary in our behavior. In its emphasis. Pangapat, in its intent. Our love should extend to our neighbors, everyone, and even to our enemies. Talagang wala akong pinipili ang pagmamahal.
Panghuli, in its experience, the truth of its newness is seen in you. Mga kapatid, tingnan po natin kung totoo ba nating mahal ang ating kapwa. Ang sabi po ng 1 John chapter 1, verse 9 and 11. Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in the darkness and walks around in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. Wala ba kayong kaaway? Wala kayong kagalit? Yun po ang paraan kung paano natin maipakita ang ating pagmamahal. Kung kayo walang kagalit. Tingnan mo natin, sinasabi ng salita ng Panginoon. Luke chapter 6, verse 22. Blessed are you when men hate you and ostracize you and cast insults at you and spurn your name as evil for the sake of the Son of Man. Dito po, tinignan po at ginamit ko po yung pong sulat ni Wayne Barber. Kung paano tinignan po yung tatlong salita. Una, yun pong ostracize you. Pangalawa, yun pong and cast insults at you. At yung pangatlo ay and spurn your name as evil. Yung pong salitang ostracize, it means aporizo, according to Wayne Barber. Comes from apo, away from, and horizo. To define something, pakinggan niyo po ang kanyang definition. Ibig sabihin po ng ostracize is to draw a line. When I hate somebody, when I am walking in darkness, I draw a line and simply say, I am never crossing that line to associate with you. Ibig sabihin po mga kapatid, isa sa kahulugan ng hating o pagkagalit, yung ostracize, when you draw a line. Kung ikaw ay mayroong tao na binibigyan mo ng gap, no parang hanggang dito ka na lang. Kapag ganun po ang iyong pagtingin sa tao, binibigyan mo siya ng, ibig sabihin, may galit po yon. Yung pag binibigyan mo siya ng gap sa inyong relasyon. At sasabihin mo, I am never crossing that line to associate with you. Diyan ka lang, dito ako. So, I hate you, I will not associate with you. Yung ba para namimili ka ng taong kakausapin, taong pakikisamahan. So, dahil meron kang something sa kanya, so nagdodraw ka ng line sa kanya. So, yun pong ibig sabihin ng ostracize. That is when we draw a line and refuse to associate with them. Mga kapatid, there is hate when you make bitterness between somebody who has wronged you and you won't associate with them. Yung bang nakasakit sa iyo, pero sasabihin mo na, para ko hindi na ulit masaktan, lalagyan kita ng boundary. Hanggang dito ka lang. Hindi mo ko pwedeng kantiin. Mapapalabang ka sa akin. So, ibig sabihin, nakakaroon ka ng galit doon sa tao. Meron ba tayo ganong ginuguhitan sa ating buhay? At dahil nasaktan tayo ay hanggang dito ka na lang. Hindi mo na pwedeng ulitin. Kung maaaring sa past, sa ating mga nakaraan, na hanggang ngayon ay talagang hindi mo makalimutan. Ni ang pangalan, ni yung pangyayari na ginawa sa iyo, hindi mo makalimutan. Mga kapatid, pagka po ganun ang ating pagtingin, nagpapakita ko tayo ng galit. Ostracize. You won't even sit on the same side of the church. Hindi mo parang, nandun siya, dito ako. Pag pulaso niya, puti ako. So, laging kontra. Kasi, masama ang loob mo sa kanya. O kumain siya ng ganitong pagkain, dito ang kakainin ko. Bumili siya ng flat screen. Naku, mas malaking flat screen. Talagang hindi kasi sa bahay.
Yung bang nilalagyan mo ng linya, yung bang nakikipag-compete ka na sa kanya. I refuse to associate with you. Kaya ang tanong sa atin, meron bang mari sa pamilya na binibigyan natin ng guhit dahil hindi nakabayad sa utang yung kapatid mo matagal ng panahon? O yung classmate mo na hindi ka pinatulan o tinulungan sa assignment? Hindi ka papasin. Hindi kita inilibre. So, ostracize. May ganito bang pangyayari sa ating buhay? Nagdodoro tayo ng line. Pangalawa, mga kapatid, cast insults at you. Ito naman po, mga kapatid, ay this is to your face. It means to reproach, to defame, to assail with abusive words. So itong ostracize, hindi siya gumagamit ng abusive words, pero sa isip lang niya na nagbibigay siya ng linya, ng hangganan. Pero ito pong they will cast insults at you, it shows itself with words meant to insult and to inflict pain, to verbally treat someone without any respect for them whatsoever. Yung bang hindi namimili ng salita, sasabihin niya, gusto niya sabihin kasi pakialam ko, yun ang totoo. Wala akong itinatago, yun naman ang totoo, di ba? Di ba? Di ba? Alam naman ng kapitbahay, di ba? Yun ang kanyang ugali talaga. Sobrang sama. Sa mga kapatid, kapag po ganito, yung show itself with words meant to insult, iniinsulto mo na, or to inflict pain, to verbally treat someone without any respect. Wala ka ng respeto sa tao. Well, maaaring hindi mo siya sinasabihin ng harapan, pero talikuran. So pagka po ganito ang ating ginagawa, may galit po tayo sa ating kapatid. Pagka po ganun, hindi natin pinakikita ang ating pagmamahal. Ostracize, they will cast insults at you. Ang pangatlo, they spurn your name as evil. Ano man po ang ibig sabihin ito? Ito naman po yung sabi sa original, yung ikbalo, to cast out. Ik means out of, and balo means to cast. The idea is to reject something. It's like you had something in your body, and your body rejected it and cast it out. That is the idea. It is the same as to slander someone, to speak against you falsely, and spurn your name. Ibig sabihin, to speak against you falsely. Pinagwiwikaan ka ng hindi tama. Kasama po rito ang pagchichismis. Mga kapatid, kapag may chinichismis tayo, ibig sabihin, may galit tayo. Tama ba yun? Pag tayo may chinichismis na tao, may galit po tayo dun sa tao. Hate will cause you to tear somebody, or hate will cause you to tear somebody else down to make yourself build up. So, ibig sabihin na meron kang ibinababa para ikaw ay mataas. Oh, mayaman nga sila. Pogi nga sila. Pero naman, ugali. Hindi mas mabuti pa yung anak ko. Ayan. So pagka ako ganon, meron po tayong kinakamkam o kinikimkim na galit sa ating buhay. It is talking about somebody who loves and continues to love his brother. It is not a one-time I love you. It is a loving of his brother. It is a lifestyle. Mga kapatid, kumusta po ang ating buhay? Meron ba tayong mga kapatid na ginuguhitan natin at lalagyan ng boundary? Dahil binarinig lang tayong hindi magandang salita. Yun ay 2000, ano pa ako? 2001. Walang taon na po. Nang pag-naalala yung pangalan, talagang natahimik na. O kaya, nagkukuwentuhan sila pumari dito at narinig yung pangalan. Isa, iniiba na ang pulo. Iniiba ang usapan. Pangalawa, ito magluluto lang ha. May gagawin pa ako. Iniilagan. O meron tayong mga tao na pinagsasalitaan ng hindi tama, ng masama. O di kaya naman may mga tao tayong maaring hindi harapan, pero talikuran, hindi na-dismiss natin.
Paalala po mga kapatid, kapag may nagchichismis sa inyo, inyong tingnan, siguro ito yung may galit na gano'n. May galit siguro ito sa tao. So mga kapatid, ito pagkapatunay, sabi dito, na wala tayong galit sa ating kapwa. Ang sabi ng verse 9, anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Hindi lamang po ito basta hate. Malalim po itong hate na ito. So magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Ang tanong mo sa atin, ngayon pong umaga, ay ito. Do you really know Christ? Do you really know Christ? If you really know Christ, you are obeying. Saan po bahagi ng ating buhay ay nahihirapan sumunod? Saan bahagi ng ating buhay nahihirapan tayo sumunod? Pangalawa, if you really know Christ, you are walking in Him. Kumusta po ang ating paglakad? Ako pininiwala na intindihan ni Lord kung ikaw ay isang buwang Kristiyano. Pero kung ikaw ay kasabay na ng iglesia, 10 years na po tayo sa July. At wala akong ginawa at nangyayaring pagbabago sa inyong buhay, maaaring questionable ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pangatlo, if you really know Christ, you are loving your fellow Christians. Do you love your fellow Christians? Wala na ba kayong kagalit? Hindi na ba kayo galit sa inyong piyanan? Sa inyong magulang? Sa inyong kapatid? Hindi na ba kayo galit sa dahil kay kapatid na nakapagsalita lang ng hindi tama? Hindi maayos sa inyong panlasa? Hindi ba kayo galit dahil hindi lamang maaaring napagamit ng kung ano man sa inyong bahay, ng inyong kapatid, o ng inyong kasambahan? Mga kapatid, magandang suriin natin ang ating sarili. If you really know Christ, you are loving your fellow Christians. Ay kung lahat ay yumuko. Tayo pero gulay-gulay sa ating po napakinggang mensahe ng Panginoon. Wala naman pong question sa ating pananampalataya, pagkakilala sa Panginoon. Tingnan po natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Aling bahagi ng ating narinig na mensahe, meron tayong pagkukulang. Obedience. Yung paglakad sa Panginoon. Lumalakad tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalakad tayo na kontra sa gusto ng Diyos. Suriin po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Mahal ba natin ang ating kapwa mananampalataya? Wala na ba tayong galit sa puso? Mga kapatid, kung may galit tayo sa puso, mahirap lumago sa Panginoon. Yan ay parang damo na unti-unting pinapataya, sinasakal ang halaman. Ganon din ang galit kung tayo meron sa ating mga puso. Suriin natin ang ating sarili. Tayong pakumbaba sa Panginoon. Wala naman tayong ibang pwedeng lapitan kundi ang ating Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. The Bible says, chapter 2, verse 1 and verse 10, sinusulat ko ito upang hindi kayo magkasala. Subalit kung magkasala man kayo, meron tayong tagapamagitan. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Siya ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ama naming Diyos,
Salamat po. Hindi kayo nagsasawa sa amin. Salamat po, Panginoon, na kayo ay Diyos na walang hanggan po magmahal. Salamat po na hindi po kayo tapos sa aming mga buhay. Sa umaga po ito, Panginoon, kilala niyo po kami. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may problema, una ang kanilang relasyon sa inyo, pangusap po kayo. Magpakahayag po kayo, Panginoon. Sino man sa amin, Panginoon, na nahihirapan, may bahagi sa kanilang buhay na may nahihirapang sumunod, kausapin niyo po siya, Panginoon. Sino man sa amin, Panginoon, nahihirapang lumakad sa inyo at kasama niyo, maghari po kayo sa kanyang buhay, sa aming buhay. Sino man sa amin, Panginoon, maaaring nahihirapang magmahal. Ang iba sa amin, Panginoon, maaaring may kinagagalitan. Panginoon, nais mo po sa aming lumago. Nais niyo po sa amin, Panginoon, na lumusog ang aming pananampalataya. Idinadalayan ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na may problema sa ganitong aspeto ng kanilang buhay. Ang pagtanggap sa kapwa mananampalataya, even mga kapwa, Panginoon, even yung aming kaaway. Father God, help us. Mahina po kami, Panginoon. And we need you, Lord, in our lives. We need your strength. We need your wisdom, Lord God. We need your true knowledge. Enlighten us, Lord God. Panginoon, kung sino man sa amin, Panginoon, maaaring nagagalit sa asawa, nagagalit sa mga anak, sa bianan, maaaring sa manugang, Panginoon. Nais po namin itong ilatag sa inyo. Kung sino man sa amin nagagalit sa aming kapatiran, dahil sa mga salitang hindi nagustuhan, nais po namin itong ialay sa inyo, Panginoon. Nais namin ilatag sa inyo ang aming buhay. Father God, nais po namin kayo mas makilala pa ng malapitan sa aming buhay. At kung may mga bahagi kaming daladala sa aming buhay, mahirapan po kaming lumago. Panginoon, kayo po makipag-usap sa inyong mga anak. Yung mga salita niyo, Panginoon, magsalita sa aming pumalagitnaan. Mga kapatid, patuloy tayong magsaliksik sa harapan ng Diyos ngayong umagang ito. At tingnan natin kung anong bahagi ng salita ng Diyos ang kailangan natin ilapat sa ating buhay. Nangangailangan ng improvement sa ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon.